At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay. May dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siyang nagsalitang gaya ng dragon. So mga anak ng Diyos, sa chapter 13 verse 1, nakita natin ang unang hayop ay walang iba ang ika-4 na hayop. Amen. Sa Book of Daniel. Amen? Pero hindi na binanggit ang 3 hayop sapagkat sila ay part na lang ng history. Amen? Part na lang sila ng history. Sila ay hindi na nagahari. But yung spirit na taglay ng unang 3 kaharian, ang Babylonian Empire, ang Medo-Persian Empire, ang Grecian Empire, yung spirit na kumontrol sa kanila ay nanatili sa ika-4 na hayop. Amen. Nanatili. At ang sabi ng Biblia, sa verse 2, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapamahalaan, at ang kanyang luklukan, at dakilang kapamahalaan, at ang kanyang kapangyarihan. Ito yung inalok ni Satan sa ating Panginoon, na kung sasamba lang ang Panginoon sa kanya, ibibigay niya ang buong sanglibutan. Pero hindi ito tinanggap ng ating Panginoon. Amen po ba? At ibinigay niya ito sa ika-4 na hayop, mga kapatid. Ang ika-4 na hayop, mga kapatid, ay may 7 ulo at siya ay may 10 sungay. So dito, may 3 ulo pa sa gilid na wala yung 3 ulo, ng 6. Doon sa gitna, yung ika-7 ulo, nandoon yung 10 sungay. Yung 10 sungay, mga kapatid. Sa Old Testament, ang 10 sungay ay wala pang corona. Nagre-represent yun ng Old Babylonian Empire. Pero dito, mayroon ng crown, may corona na. Yun ay nagpapakita ang revived Vatican City sa ating panahon. At sabi ng verse 3, at nakita ko ang isa sa kanyang ulo. Yung ika-7 ulo, na waring sinugatan ng ika-mamatay. At ang kanyang sugat na ika-mamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay nanggilalas sa hayop. Sino ang ginamit para ang ika-7 ulo ay muling gumaling? Ang ikalawang hayop, ang Amerika, mga kapatid. So, nakita natin sa history, ang hayop na ito ay may 2 bahagi paano siya nasugatan. Ang unang bahagi ay by religious. Ikalawa ay by politics. Ang unang bahagi ay sa panahon ni Luther. Ang ikalawa ay sa panahon ni Napoleon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nasugatan ang ika-7 ulo, ang papacy, mga kapatid. At sa pamamagitan ni Napoleon, nasugatan siya by politics. So mga kapatid, nang siya ay masugatan ng salita ng Diyos sa panahon ni Martin Luther, doon nakawala ang iba-ibang mga reformador. Hanggang sa nagkaroon ng mission o pagpapalaganap na ng salita ng Diyos na noon ay hindi magawa bago si Martin Luther ay makalaya. The escape one sa 7 church ages, siya yung the escape one. So mga kapatid,
17, si Napoleon ay sa pamamagitan niya, siya ay by politics nawalan siya ng kapangyarihan. So, dalawa na. Dito ay nasugatan siya ng sugat na waring ika-mamatay. Na waring ika-mamatay. Siya ay inalisan ng kapangyarihan religiously at politics. So mga anak ng Diyos, sa panahon din ito, noong 1780, kung di nagkakamali, si Ignatius Loyola, na isang sundalo, ay humingi ng basbas sa Papa. At hiningi niya ang recognition ng Pope para siya magtayo ng isang grupo. At ano yung grupo na yon na itinayo ni Loyola? Ang Jesuit. Ang Jesuit. Ang layunin niya ay para maibalik ang Pope sa kanyang temporal power. Yun ang layunin ni Loyola, mga kapatid. Maibalik siya by religious and politics power. So mula noon ang Jesuit ay kumilos para maibalik ang Papa at hanggang sa ating panahon. So nagtutulungan ang Illuminati, nagtutulungan ang Freemason, ang Mafia, nagtutulungan ang Knight of Columbus, Knight of Malta, Knight of Columbus, si Columbus, mga kapatid, para maibalik ang papacy sa kanyang kapangyarihan. Nakuha niyo ba, mga kapatid? At sila ay nag-uunahan kung sino ang unang makapagtatayo ng New World Order. Ano ba ang New World Order? Ito yung pinakadulo ng pagkakaisa ng mga simbahan. Sa pamamagitan nito, ang Papa ang maluluklok na pinakapangulo, mga kapatid. Alam niyo ba, ang Mafia, magkano kinikita sa isang taon? $100 billion in 1 year. Ang Knight of Malta, kontrolado nila ang mga bangko sa mundo. Ang Knight of Columbus, nagtutulungan sila ng Jesuit, ng Illuminati. Ang mga Illuminati, mga kapatid, ay para itong isang fraternity international. Fraternity means organization. At siya ay may 6 million na mga miyembro, mga kalalakihan ito, mga kapatid. 6 million mga kalalakihan. Saan sila nakaupo? United Presidente ng Amerika. Alam niyo ba si Obama ay isang Illuminati? Si Clinton, si Bush, sila ay miyembro ng Skull and Bones. Alam niyo Skull and Bones, mga kapatid? Yan ay sa university, parang fraternity ng university. Na kung gusto mo masecure ang iyong career balang araw, sumali ka dyan. Once you in, it's for life. Pag pumasok ka dyan, habang buhay ka na dyan nakapasok. At miyembro dito, sila Clinton, sila Bush, sila Obama, marami pa mga presidente, si Al Gore, marami mga kilalang tao, mga kapatid, na miyembro ng Skull and Bones. Alam niyo yung isang ritual ng Skull and Bones, minsan ginanap ito doon sa palabas ng cartoon na Simpson Family. Yung ritual na ginagawa kapag nagkakaroon ng ritual, ang Skull and Bones. So, ginawa ito doon sa palabas na Bart Simpson Family.